a superhero. Nakabalik na si Rayang sa kanyang lugar at makikita siyang nakatayo sa harap ng kanilang tarangkahan. Wika pa niya, matagal na rin daw nung huli siya nakauwi sa kanyang tirahan. At ang hirap daw ng kanyang pinagdaanan bago siya makabalik dito. At sa pagbukas niya ng tarangkahan, malakas niyang sinabi na nandito na daw siya. Ngunit, isang malakas na pagbagsak ang kanyang narinig at nakita niya na si Hungrion pala ito. Naglalaban pala silang dalawa ni Dongpil. Sabi pa ni Dongpil sa kanya, ika-43 na daw niyang panalo ta. Kung kaya tigilan na daw muna ito sa ngayon. Nagalit naman si Hungrion at sinigawan si Dongpil. Malakas niyang sinabi na hindi daw siya uuwi hanggat hindi siya nakakatama kahit isang atake lang kay Dongpil. Nilapitan naman sila ni Rayang at tinanong sila nito na kung ano ba daw ang kanilang ginagawa. Sumagot naman si Dongpil at sinabi na nag-spa-sparring lang daw silang dalawa. Tumugon naman si Rayang at parang tinukso pa niya si Hungrion. Paano daw ito matatawag na isang sparring kung 43 beses ka nang bumagsak ng sunod-sunod? Hindi naman siya pinansin ni Hungrion at malakas nitong hinamon uli si Dongpil. Ngunit, bigla naman dumating si Sandrine at nagsalita. Paumanhin daw sa pag-iisturbo sa kanila. Napalingon naman silang tatlo at sinabi ni Sandrine na nais daw niyang makausap si Rayang ng pribado. Dahil meron daw siyang sasabihin tungkol sa isang bagay. Agad naman siyang pinagbigyan ni Rayang at pumasok sila sa isang silid. Tinanong siya ni Rayang na tungkol sa ano ba daw ang pag-uusapan nila. Hindi naman sumagot agad si Sandrine at sa halip sabi niya sa kanyang isip na kailangan daw niyang mangin kapaki-pakinabang na tao para sa ikatlong prinsipe. At siya ay nagsalita. Sabi niya na gusto daw niyang tanungin kung ano ang kanyang magagawa para matulungan si Rayang na mangin successor ng The Demon Cult sa hinaharap. Nagulat naman si Rayang sa kanyang sinabi at hindi niya inaasahan na gusto siyang tulungan ni Sandrine. Tumugon naman si Sandrine at sinabi na ang The Frozen Palace o sabihin na lang natin na ang kanyang kapatid daw na siyang susunod na mamumuno ng The Frozen Palace ay gumawa ng isang alyansa sa kay Rayang. Kaya siya na bilang miyembro ng The Frozen Palace, tungkulin daw niya na tulungan si Rayang. Tumugon naman si Rayang. Sabi niya na pinahahalagahan daw niya ang magandang intensyon ni Sandrine, ngunit wala daw siyang partikular na kailangan ng tulong sa ngayon. At marami namang tao ang pwedeng tumulong sa kanya, maging sa loob man o sa labas ng Demon Cult. At sa tingin niya, mas mabuting pag-usapan na lang ito kapag siya na ang susunod na successor. Tumugon naman si Sandrine at sinabi na naiintindihan daw niya kung ganon. Pero kung ano magbago man daw ang isip ni Rayang, ipaalam lang niya ito kagad sa kanya kung kailangan na niya ang kanyang tulong. Nagsalita naman si Rayang, meron siyang naalala na isang bagay at sinabihan niya si Sandrine na meron daw siyang isang bagay na nais niyang malaman. Maaari ba daw sabihin sa kanya ni Sandrine ang tungkol sa kanyang Grand Glass Veil Technique? Dahil tila may nais daw sabihin ng kapatid niya tungkol doon, ngunit hindi daw niya kailanman nagawang sabihin sa kanya kung ano yun. Bago sumagot ay nag-isip muna si Sandrine. Sabi niya sa kanyang pag-iisip, kung hindi ito sinabi ng kanyang kapatid sa kanya, ibig sabihin lang daw nito ay dapat maging maingat din siya sa kanyang sasabihin. Pero, kailangan daw niyang sabihin ito sa ikatlong prinsipe ang tungkol dito kung sakali. Na tila bang may inaasahan siya na kapalit o baka papayagan na siya ni Rayang na tumulong kung sasabihin niya ito. At nagsimula na nga si Sandrine na sabihin ito. Ang Grand Glass Veil Technique ay ang pinakadakilang teknik na lumalagpas sa limitasyon ng tao at binuo sa gitna ng madugong kasaysayan ng Frozen Palace. At sa pangkalahatang pananaw, may kinalaman ito sa kapwa Beast Frozen Palace at sa The Demon Cult. Nagulat naman si Rayang nang marinig niya na related ito sa Beast Palace at Heavenly Demon Cult. At sinabi ni Rayang na ang tanging pagkakatulad lamang ng dalawang grupong ito ay kapwa sila makapangyarihang sekta ng martial arts na matatagpuan sa timog ng Yangtze River. Tinanong naman ni Sandrine si Rayang na hindi ba daw mayroon ding mga partikular na uri ng life force drain ng demonic art sa loob ng Demon Cult. Sumagot naman si Rayang, sinabi niya na bagaman hindi daw ito eksaktong kapareho ng life force drain ng technique. May nangkwentro na daw siyang katulad nito noon. Pero hindi daw niya ito nakita at sa halip ay naramdaman niya lamang daw ito gamit ng kanyang chi. Nang araw daw na binisita niya ang residence ng ikalawang prinsipe na si Pyong Guan, naramdaman daw niya ang biglaan pagtaas ng kanyang internal energy.
At hindi lamang ito simpleng pagtaas ng kanyang antas ng chi. At sa halip ay para bang lumakas o umangat ang kanyang kakayahan sa martial arts sa hindi malamang paraan. Tumugon naman si Sandrine. Sinabi niya na base daw sa sinasabi ni Rayang, mukhang nangangahulugan ito na nalampasan na daw ng ikalawang prinsipe ang ikatlong yugto ng The Soul Union Technique. Nagulat naman si Rayang at patanong na sinabi na ano daw. Saad pa ni Sandrine, hindi daw ito magiging eksaktong katulad ng mga kakayahan ng Soul Union Technique dahil bahagi iyon ng pamamaraang Grand Glass Veil Technique. Ipinaliwanag niya rin na kung ang kakayahan nito sa martial arts ay umunlad na hanggang sa puntong madali na lamang nitong mapataas ang sariling internal energy. Nangangahulugan daw ito na nagawa na niya ang ganitong bagay noon. Napatanong naman si Rayang sa kanyang isipan, sinabi niya na kung totoo daw ito. Ibig sabihin lang ba daw nito ay nagawa na niyang i-absorb ang kanyang mga subordinate noon. Dagdag pa ni Sandrine, may mga antas daw pagdating sa pag-absorb ng enerhiya ng ibang tao. At mukhang malapit na itong ma-master lahat ng ikalawang prinsipe. Nagsalita naman si Rayang, sabi niya sa anumang kaso, nangangahulugan daw iyon na bahagi ng Grand Glass Veil Technique ang Soul Union Technique. Ang kapatid daw ni Sandrine, na siyang tagapagmana ng Frozen Palace, ay kakailanganing mag-absorb ng enerhiya ng ibang tao balang araw upang ganap na ma-master ang Grand Glass Veil Technique. At mukhang malaki ang posibilidad na si Sandrine daw ang taong kanyang i-absorb. Tumugon naman si Sandrine at sinabi kay Rayang na tama daw ito. Nabigla naman si Rayang dahil parang hindi nababahala si Sandrine tungkol dito. At parang ang unfair naman daw ito para sa kanya. Tumugon naman si Sandrine, sabi niya na hindi daw siya nababahala tungkol dito. Dahil hindi naman ibig sabihin na mamamatay daw siya o mawawala ang kanyang internal energy kung gagawin yun ng kanyang kapatid. At kung ano pa man daw, malamang na magbe-benefit pa daw siya dun. Nagtaka naman si Rayang nang marinig niya ang sinabi ni Sandrine na magbe-benefit pa siya sa gagawin ng kanyang kapatid. Wika pa ni Sandrine, ganyan daw gumagana ang mahiwagang Soul Union Technique. Nakabatay ito sa prinsipyo ng sabayang pag-unlad ng magkabilang panig. Ngunit ang unang bahagi ng Grand Glass Veil Technique ay naikalat sa Central Plains. Dahil dito, malaki ang posibilidad na ang martial art na ginagamit ng ikalawang prinsipe at ng Panginoon ng Beast Palace ay nagmula sa kanila na taga-Frozen Palace. Gayunpaman, ang mga huling bahagi ng Grand Glass Veil Technique na wala ang prinsipyo ng sabayang pag-unlad ay isa sa pinakamasamang uri ng lihis na technique. Kung ang pinag-aralan ng ikalawang prinsipe ay hindi ang kumpletong Grand Glass Veil Technique, mabilis niyang mawawala ang natitira niyang pagkatao at sa huli siya ay magiging mas nakakatakot pang halimaw kaysa sa Panginoon ng Beast Palace. Nang marinig ni Rayang ang sinabi ni Sandrine ay biglang naging seryoso ang mukha nito. Tumalo naman ang eksena kung saan maririnig nating ang isang tao na binabati ang pagbabalik ng ikatlong prinsipe. Na siya namang pinasalamatan ng ating bida. Dahil siya lang lamang daw ang sumasalubong sa kanya sa tuwing bumabalik siya sa The Demon Cult. At makikita natin na si Yonsim pala ito ang leader ng The Hall of Joy. Wika pa ni Yonsim, ang balita tungkol daw sa mga kamakailang nagawa ni Rayang sa Yunan ay mabilis na kumalat sa buong Demon Cult. Napalingon naman si Rayang sa kanya at mukhang hindi siya makapaniwala sa balita. Saad pa ni Yonsim maraming tao daw ang nakasama ng ikatlong prinsipe sa pagharap sa mga pagsubok na yon. Kaya naman mabilis daw na kumalat ang balita. Gayunpaman, may isang hindi kanais-nais na usap-usapan na kumakalat din tungkol daw kay Rayang. Nagulat naman si Rayang at tinanong niya kung ano naman daw yon. Bago sila magpatuloy sa kanilang usapin, ay umupo muna sila at uminom ng tsaa. Habang binubuhos ni Rayang ang tsaa na kanyang inihanda ay tinanong naman siya ni Yonsim na kung totoo ba daw yon. Tinanong naman ni Rayang kung ano ang ibig niyang sabihin. Tanong pa ni Rayang, hindi ba daw ay alam naman ni Yonsim na siguradong may inis siya kapag basta na lang itong bumibitaw ng matitinding pahayag nang walang anumang paliwanag para lamang makita kung paano siya magre-react. Agad naman humingi ng paumanhin si Yonsim, ngunit isa daw itong napakalabis na usap-usapan. At isa pa na balitaan din daw niya na inatasan ng kanilang pinuno ang mga estudyante nito na ayusin ang usapin ng succession bago ang The Great Demon Ritual. Tinanong naman ni Rayang kung paano daw ito nalaman ni Yonsim. Sumagot naman si Yonsim, sinabi niya na may narinig daw siyang mga chismis tungkol dito. Na siya namang ikinabigla ni Rayang at napatanong siya sa kanyang isipan. Tinanong niya na karaniwan ba daw lumalabas sa mga usap-usapan ng ganitong uri ng bagay.
Saad pa ni Yonsim, may isang usap-usapan na kumakalat na balak daw ng ikatlong prinsipe na patayin ang ikapitong prinsesa upang simulan ang isang ganap na digmaan para sa paghalili sa trono. Ilang tugon, sinabi ni Rayang na tila iniisip ng mga tao na gusto niyang patayin si Yomin. Ngunit ayon sa kanya, wala naman siyang dahilan para gawin yun. Sa katunayan, mas malamang pa raw na targetin niya sina Pyong Guan o Guan Yongjin kaysa si Yomin. Sumang-ayon naman si Yonsim at sinabing ganoon din ang kanyang iniisip. Wala naman kasing dahilan para maging maingat si Rayang kay Yomin, at hindi rin ito ugaling habulin ng isang taong walang kinalaman sa kanyang mga plano. Gayunpaman, iyon pa rin ang usap-usapang kumakalat sa kasalukuyan. Bagamat hindi ito lantaran, narinig na ito ng halos lahat ng mga taong may alam sa nangyayari sa loob ng cult. Dahil dito, sinabi ni Rayang na nangangahulugan lamang iyon na may isang taong sadyang nagpapakalat ng impormasyong yun. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yonsim kung posible bang ang unang prinsipe ang nasa likod nito. Ngunit umiling si Rayang at sinabing masyado pang maaga upang makagawa ng ganoong conclusion. Gayunpaman, sa kanyang isipan ay may mas malaking problema siyang iniisip. Kung sino man ang nagpapakalat ng tsismis na yun, malamang na ang tunay nitong pakay ay saktan si Yomin. Ngunit napaisip siya kung sino kaya ang nasa likod ng lahat ng ito. At bigla niyang naalala ang pinuno ng mga elite warriors na nakasalubong niya sa The Palace of the Demon God matapos siyang bumalik sa Demon Cult. At noong panahong yun, tila gusto pa siyang anyayahan ni Yosong na pumunta sa kanyang lugar para magtsaa. At doon napagtanto ni Rayang ang isang bagay. Alam na pala ni Yosong ang lahat mula pa noong una. Lumipat ang eksena sa Village of Elite Warriors ng Heavenly Demon Cult. Nagtungo dito si Rayang para kausapin si Yosong at para kumpirmahin ang kanyang hula. Sinalubong naman siya ng buong galang ni Yosong. Sabi pa ni Rayang pagpasok niya, ito daw ang unang beses na makita niya ang opisina na ganito. Tumugon naman ng isang katanungan si Yosong. Tinanong niya si Rayang kung narinig na ba nito ang tungkol sa organized chaos. Agad namang sumagot si Rayang na hindi pa niya ito naririnig, at wala rin siyang balak na alamin kung ano yon. Ngunit ipinaliwanag ni Yosong na maaaring nakakalito ito para sa mga taong makitid ang pananaw. Subalit para sa mga taong kayang makita ang mas malaking larawan, makikita nila ang kaayusang nakatago sa likod ng tila magulong pangyayari. Pagkarinig ni Rayang ang sinabi niya, siya ay napailing at sinabing sa lahat daw ng mga kalokohang narinig niya nitong mga nakaraang araw, iyon na ang pinakamatindi sa lahat. Nang marinig yun ni Yosong, hindi niya napigil ang matawa ng malakas. Nagpatuloy silang dalawa na mag-usap sa harap ng lamesa habang nagtsatsaa. Tinanong ni Rayang si Yosong kung bakit tila sabik na sabik itong makausap siya nang magkita sila ilang araw na ang nakalipas. Ngumiti si Yosong at tinanong kung nais na ba nitong dumiretso sa punto. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Rayang at agad na nagtanong kung narinig na nito ang usap-usapang kamakailan lamang ay kumalat sa loob ng The Demon Cult. Bilang tugon, tinanong siya ni Yosong kung nais ba nitong malaman kung sino ang nasa likod ng tsismis na yon. Ngunit sinabi rin nito na anuman ang inaasahan ni Rayang, hindi niya masasabi kung sino ang may kagagawan nito. Dahil dito, agad na nagtanong si Rayang kung bakit hindi nito maaaring sabihin. Ipinaliwanag naman ni Yosong na kailangan niyang manatiling neutral sa usaping yon. Napahinto si Rayang sa pag-inom ng tsaa at sinabing kung ganoon, malinaw na alam nito kung sino ang nasa likod ng lahat. Walang pag-aalinlangang inamin ni Yosong na alam nga niya. Ayon sa kanya, nasa kanyang pangangasiwa ang Secret Archives, kaya mas mahirap pang hindi niya malaman ang katotohanan kaysa malaman ito. Pagkarinig nito, muli siyang tinanong ni Rayang kung sigurado ba itong nais pa rin niyang manatiling neutral. Kasabay nito, mariin niyang ibinaba ang tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Yosong. Sinabi nitong yun ang prinsipyong kailangan niyang sundin at wala siyang balak na lumihis dito. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang isip ay may ibang iniisip si Yosong. Pakiramdam niya ay unti-unti na niyang nauunawaan kung anong klaseng tao si Rayang. Ngunit kahit ganoon, para pa rin itong isang bambang maaaring sumabog anumang oras. Hindi niya mahulaan kung ano ang susunod nitong gagawin. Kaya napatanong siya, ano daw kaya ang magiging susunod na hakbang ng batang tigre na ito? Pero sinabi niya na isang bagay lang ang natitiyak niya. Hindi daw ito titigil hanggat hindi nito nakakamit ang layunin nito.
Pagkarinig sa sinabi ni Yoseong, mabilis na tumayo si Rayang at sinabing wala na siyang masyadong magagawa kung ganoon ang sitwasyon. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Yoseong para sa tsaa at naghanda ng umalis. Nagulat naman si Yoseong at tinanong si Rayang kung talaga ba daw aalis na ito. Ngunit bago tuluyang umalis, ipinaliwanag ni Rayang ang kanyang dahilan. Ayon sa kanya, dumalaw lamang siya dahil may impormasyong nais niyang makuha mula kay Yoseong. Ngunit dahil hindi naman ito maaaring ibigay ang impormasyong yun, wala nang dahilan para manatili pa siya roon. Sinubukan naman siyang pigilan ni Yoseong. Sinabi nitong hindi pa niya naikukwento ang mga nangyayari sa kanyang panig nitong mga nakaraang araw. Subalit walang gaanong interes si Rayang at simpleng sinabing abala siyang tao. Sa kabila nito, nagbigay pa rin ng babala si Yoseong. Sinabi niya na kung may balak si Rayang na magdulot ng kaguluhan laban sa unang prinsipe o sa ikalawang prinsipe, mas mabuting pag-isipan muna niya iyon ng mabuti. Ipinaalala rin ito na tiyak na alam na ni Rayang na hindi basta-basta kalaban ang unang prinsipe. Kung susugod lamang siya ng padalos-dalos tulad ng ginawa niya laban sa ikaapat na prinsipe, malaki ang posibilidad na siya naman ang mapahamak sa pagkakataong ito. Pagkarinig sa babalang yon, mahinahong sumagot si Rayang na isa sa alang-alang niya ang payo nito. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Yoseong. Sinabi nitong marami pa siyang nais sabihin. Tinanong niya si Rayang kung bakit ito napaka-irresponsible at padalos-dalos sa mga kilos nito. Ayon sa kanya, kung magpapatuloy si Rayang sa ganoong paraan, darating ang araw na mapapasok ito sa isang napakalaking problema. Ngunit sa paglingon ni Rayang sa kanya, siya ay nagulat at nagtataka nang makita niya ang ginawa ni Rayang. Yumuko ito at nagpakita ng malaking paggalang at respeto kay Yoseong at nagsalita. Kahit hindi daw sila gaanong malapit sa isa't isa, palagi pa rin siyang nagpapasalamat sa mga naitulong nito. Umaasa rin siya na sana daw ay mananatiling tapat si Yoseong sa The Demon Cult sa mga darating na panahon. Dagdag pa niya, ikinatutuwa niyang makitang may isang taong tulad ni Yoseong na lubos ang dedikasyon at katapatan sa Demon Cult. Matapos sabihin ang lahat ng nais niyang sabihin, ipinabatid ni Rayang na yun na ang huli niyang sasabihin sa araw na yun. At sinabi niyang babalik siya makalipas ang 3 araw. At sa pagkakataong yun, umaasa siyang makakaupo silang dalawa upang magkumustahan habang umiinom ng maayos na alak. At makikita na si Rayang na lumabas at habang naglalakad ito paalis. Sa ikalawang palapag naman ng gusali ay tahimik siyang tinitingnan ni Yoseong at napapatanong ito kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Rayang sa mga sinabi niya. Dahil dito hindi mapigil ang mag-isip ni Yoseong. Bakit daw sinabi ni Rayang na babalik siya makalipas ang 3 araw? Bakit daw napaka-espesipiko ng panahong ibinigay niya? Habang lalo niya itong pinag-iisipan, lalo siyang nakumbinsing may binabalak si Rayang. At maya-maya, may biglang pumasok na ideya sa isip ni Yoseong at sinabi niya na, hindi kaya yun ang tunay na ibig niyang sabihin nang sabihin niyang magkikita silang muli makalipas ang 3 araw. Sa sandaling yon, tila may kung anong napagtanto si Yoseong. Tumalon naman ang eksena sa lugar ng 7th Princess. At makikita sa kanyang mga mata ang pagkagulat nang makita niya si Rayang na dumating. Nakangiti naman sinabi ni Rayang sa kanya na matagal na rin daw nung huli silang nagkita ni Yomin. At sa sobrang tuwa ni Yomin ay napatalon siya kay Rayang at niyakap niya ito ng mahigpit at tinanong. Kailan pa ba daw nakabalik si Rayang? Sumagot naman si Rayang at sinabi na kahapon lang daw siyang nakabalik dito. Tinanong naman ni Yomin na kamusta naman daw ang lugar ng Yunnan. Dahil narinig daw niya na napakainit ng panahon doon. Napabuntong hininga naman si Rayang bago sumagot. Sinabi niyang huwag na lang daw si Yomin magsimula tungkol sa usaping yon. Dahil ayon kay Rayang, hindi lamang napakainit sa Yunnan kundi halos walang tigil din ang pag-ulan. Dagdag pa niya, hindi maisip ni Yomin kung gaano siya nahirapan habang naroon. Nang marinig ang kwento ni Rayang, napawaw-aman si Yomin sa mga pinagdaanan nito sa Yunnan. Pagkatapos nito, marahang hinaplos ni Rayang ang buhok ni Yomin at tinanong kung abala ba ito sa mga oras na iyon. Agad namang umiling si Yomin at sinabing hindi naman. Ipinaliwanag nito na natapos na niya ang kanyang pagsasanay noong umagang iyon kaya wala na siyang ibang ginagawa. Nang marinig yun, bahagyang umiti si Rayang. Pagkatapos ay sinabi niya na kung ganoon, nais ba nitong sumama sa kanya sa isang maikling paglalakad upang bisitahin ang unang prinsipe. Sa sandaling marinig ni Yomin ang alok na yon,
agad na lumiwanag ang kanyang mukha. Kitang-kita ang pananabik at saya sa kanyang mga mata. At halos hindi na nito maitago ang kanyang kasiyahan nang masigla itong sumagot. Siyempre, sigaw nitong puno ng excitement. Habang masaya pang nag-uusap sina Ryan at Yomin, may isang tao na parang galit ang biglang lumapit at sumingit sa kanilang pag-uusap. Humingi muna ito ng paumanhin sa prinsesa at sinabing kailangan nitong ipaalala na may mga aralin pa itong dapat pag-aralan sa hapon. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Ryan na parang siya ay nainis. At sinabing siya pala ang strict na headmaid na madalas niyang marinig na pinag-uusapan. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbinsihin ang babae. Ayon sa kanya, ano naman ang masama kung liliban si Yomin sa pag-aaral ng isang araw? At isa pa bata pa naman daw ito. At tinanong niya na hindi ba't masyado na itong mahigpit sa prinsesa. Ngunit nanatiling matatag ang headmaid. Magalang nitong sinabi na ikinalulungkot niya. Ngunit kailangang sundin ng eksakto ang schedule ng prinsesa. Ganoon na raw ang sistema noon pa man, at ganoon pa rin ito sa hinaharap. At kahit si Ryan ay wala umanong karapatang makialam sa bagay na yon. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang isip ay may iba siyang iniisip. Patanong niyang sinabi na bakit ngayon pa daw dumating ang ikatlong prinsipe sa lahat ng pagkakataon. Saad pa niya, kahit kalahati lamang ng mga tsismis tungkol kay Ryan ay totoo, hindi pa rin daw niya maaaring hayaang mapalapit siya sa batang prinsesa. Ngunit bago pa makapagsalita ang punong katulong, bigla na lamang binuhat ni Ryan si Yomin. At siya ay nagsalita. Ayon sa kanya, talagang iniisip ba ng headmaid na may mapupulot na mahalagang kaalaman ang prinsesa mula lamang sa pagbabasa ng mga aklat? At kung nag-aalala ito para sa kaligtasan ni Yomin, maaari naman daw itong sumama sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niyang siya mismo ang magtuturo sa prinsesa ng ilang mahahalagang aral tungkol sa buhay. Sa sandaling marinig yon ng headmaid, tuluyan itong natigilan. Halatang-halata ang pagkabigla sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, tumalikod si Ryan habang buhat pa rin si Yomin sa kanyang mga bisig. At sinabi niya na ang buhay daw ay isang walang tigil na pakikipaglaban para sa kaligtasan. Sa kanyang tono, tila hindi lamang yun basta simpleng payo, kundi isang aral na natutunan niya mismo mula sa mga karanasang pinagdaanan niya. Lumipat ang eksena sa tirahan ng unang prinsipe. Pagdating doon, agad na sumigaw si Ryan ng malakas. Hoy, lumabas ka riyan. Bago pa daw niya tipunin ang buong demon cult rito. At alam daw niyang naririnig siya nito. Ang tinutukoy niya dito ay ang unang prinsipe. Napatakip naman ang dalawang gwardya ng kanilang tenga dahil sa sobrang lakas ng pagkakasigaw ni Ryan. Dagdag pa ni Ryan, habang tinatakpan ang mga tenga ni Yomin. Lumabas na daw ito at sumama sa kanila. Bigla naman may nagsalita sa loob at sinabi na masyadong maingay naman daw yon. At bigla na lang may isang malakas na chi ang nanggaling sa loob. Naramdaman ng mga tao ang lakas ng pressure ng chi na ito. At nagulat si Ryan dahil dito. Bigla naman bumukas ang tarangkahan at maririnig mula sa loob na may nagsalita. Sinabi niya na narinig raw niyang mahilig magdulot ng gulo ang ikatlong prinsipe. At makikita na ang first prince pala ito at patanong niyang sinabi kay Ryan na kung kailangan ba daw talagang gumawa ng ganoong kalaking eksena. At makikita sa kanyang mukha na hindi siya natutuwa sa ginawa ni Ryan. Ngunit walang kahit katiting na pag-aalala si Ryan at patanong na sinabi na saan naman daw nanggaling yun at wala daw siyang alam tungkol doon. Dahil hindi daw siya ang uri ng tao na palihim na kumikilos o gumagamit ng maruruming paraan para lamang makuha ang gusto. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.